Hey Pachoy everyone! Happy New Year para sa Chinese National natin mga kapatid. So nandito tayo ngayon sa San Malo, ang sentro ng turismo dito sa Macau. Ngayon, makikita nyo sa aking likuran ay ang simbolo ng kanilang Chinese New Year, na ngayong taon ay nagsiselebrate sila ng Chinese New Year na sa zodiac sign ay ang Year of the Snake. So alam natin na ang snake, ang kapangyarihan o ang karakter ng snake ay isang intelihente at mapagmahal. So yan yung sinasabi ng ating mga zodiac sign o mga astronomer, na ang kanilang pagbasa sa Year of the Snake ay magkakaroon ng madali ang abrupt or significant na pagbabago sa decision ng bawat isa. So ayan, sa mga kapatid natin at mga subscriber natin na pinanganak sa Year of the Snake, so congrats sa inyo lahat dahil kayo ay mapagmahal at magiging matalino sa inyong mga buhay-buhay. Feliz Ano da Serpente. Ang ibig sabihin niyan ay maligayang pagbati sa Year of the Snake. Sa pagpasok ng taon ng Year of the Snake ay maaasahan natin ang pagpapalit ng mabilisang pagdesisyon ng bawat tao dito sa mundo. Kasabay niyan ang ekonomiya, kung saan man ay magbabago din ang sistema. At dahil dyan, magsiselebrate ang mga kababayan natin, ang mga Chinese national dito sa Macau ng Chinese New Year simula January 29 at magtatapos ito sa February 12. So isang napakahabang dragon ngayon ang nasa parade. Kaya naman sobrang daming tao na. Kung Hey Pachoy, Macau and all Chinese countries in the Philippines. Let's go! Kung Hey Pachoy, Kung Hey Pachoy. So, yan na yung dulo or ang buntot ng dragon.
So tapos na ang parade, kaya naman let's go, balik na tayo sa base. Sa pagpapatuloy na selebrasyon ng dalawang araw ng Chinese New Year dito sa Macau, ito na ngayon yung pangalawang grupo kung saan magpiperform mamaya alas 10 o alas 11 ng umaga. So ngayon magre-rehearsal sila doon sa taas ng Ruin of St. Paul kung saan doon sila magtatanghal. Kaya na ba abangan natin mamaya mga alas 11. Sa ngayon, nagpe-prepare sila para sa kanilang rehearsal. So ngayon, konti pa lang mga tao, kaya naman tayo ay magtatrabaho muna. So sisingit lang tayo sa ating vlog para maipakita ko sa inyo ang New Year ng Macau. Tara, let's go. So sa pagpapatuloy ng ating vlog, nandito pa rin tayo sa Ruin of St. Paul. Sa uli, magdi-deliver uli ng goods doon sa kabilang shop. So umpisahan natin uli ang procession dahil ngayon ay ang dami-daming tao. So makikita nyo sa unahan, yan yung amount ng tao dito sa street kung saan ito lang ang daan ng mga hindi alam na mga bagong turista. So sa kabilang side naman, meron namang daan, so hindi nila alam yun. So pero may hagdanan doon, kaya naman nahihirapan din ako umakyat dahil may kasama akong deliveries goods. So sa dahan-dahan natin uli, makakarating din tayo din uli sa ating patutunguhan. So yan yung background ko sa likuran ay ang Ruin of St. Paul. Dito naman sa harapan ay ang papuntang Senado Square. So marami talagang namimili ngayon dahil January 30 ngayon, so 1 week or 15 days ang Chinese New Year. Nagsiselebrate sila ng Chinese New Year in 15 days. So, yan yung naganapan dito. Ang daming tao talaga, guys, tignan nyo. Hanggang sa dulo yan. So, ngayon pa lang congested na, di na ka makagalaw. Pero tuloy pa rin tayo sa ating vlog. So, yung vlog natin ngayon dito sa traffic jam. Traffic jam, nakakala mo Nazareno, parang Nazareno na parade. Guys, famous na ice cream dito. Right guys, yung sinabi kong ibang daan, pwede naman dumaan dito na side. Yung Roman Temple diyan sa Senado Square, yan, San Paulo. Pwede dumaan dito sa may kabilang side. So kung kayo nang galing doon, pwede dumaan dito na side, Templo Dinado. So dito tayo dadaan ngayon dahil sa sobrang daming tao. Hanap tayo ng paraan. Hindi tayo lang. Sabi ko, tingin-tingin din pag may time. Ito yung pababa. Diba? Ayan yung ating sasakyan, trolley. Pwede naman dumaan dito. So dito mga 2 minutes lang lakad, makakarating ka na. Kahit walang dala o may dala ka man trolley. Kaya naman, vlog is life. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkuha ng video para ma-update ko kayo sa aking trabaho dito. Dati sa trabaho ko di ako makapag-video dahil stationary ako sa isang shop. Pero ngayon, pwede naman tayong lumabas. So makaka-video tayo at ma-update ko kayo sa mga kaganapan dito. Dahil nga sa Chinese New Year, makita nyo kung anong kaganapan at saka kung gaanong daming tao talaga dito sa Macau. Kung gaano kadami ang Chinese na namamasyal dito sa Macau. Alright. So yan yung mga pinipilahan na shop. Snoopy. Mga cookies din ang mga tinitinda dyan. So yung ibang shop na mga kainan, buhay na rin. Ayan sarap. Per cup nyan, 35 at saka 40. Gelato. Kahit malamig, tuloy-tuloy pa rin ang kain ng mga tao ng ice cream. So ang temperatura ngayon ay nasa 11 degrees. So ako naglalakad, medyo mainit kasi moving tayo. So isa yun sa paraan paano ko inakit ang trolley. Dahil maparaan tayo, kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ating
pagkuha ng footage. So papakita ko naman sa inyo paano ang back view kapag iaakyat ko yung trolley. So ganun ko inaakyat ang trolley kapag sa mga daan na hindi kayang daanan, so gagawa tayo ng paraan. Okay, stay tuned. So yun ang paraan paano iakyat ang trolley sa isang hagdanan. Kung ikaw ay narito sa Macau o sa inamang kung saan mga sulok ng mundo na merong nagsiselebrate ng Chinese New Year. So ito yung mga sitwasyon dahil sa sobrang dami talaga ng tao, hindi mo malalaman kung or maitatanong mo sa sarili mo, saan ba talaga sila nanggaling at bakit isa ang kanilang patutunguhan. Dahil yan ay, ang Macau ay ang #1 tourist capital dito sa Asia. Ang population ngayon ng China ay nasa 1.4 billion population. So sa China lang pa lang yan. So yung mga namamasyal ngayon dito ay purely mga galing sa mainland China. So ganyan sila kadami. Kung ikaw ay bago at napasyal dito sa Macau ng Chinese New Year, asahan mo na magtataka ka talaga sa dami talaga ng tao. Hindi mo akalain or magkakawalaan pa kayo. Kaya dahil sa sobrang dami ng tao, gusto mo naman na lang maglagay ng GPS sa sarili mo para hindi kayo magkakawalaan. So ayan, hanggang doon, ang dami pa. Hanggang doon sa kabila. Kaya naman ang tourism ang bumubuhay sa ekonomiya ng Macau. Kaya kita nyo naman ang ebidensya kung bakit tuloy-tuloy ang kanilang ekonomiya. Base na rin yan sa statistics ng kanilang tourism act. So yan, kung maraming tao, maraming benta. So ang business dito ay tuloy-tuloy at umaapaw ang kanilang business at ang kanilang economy. So saan ka pa niyan? Sa daming tao niyan, o ang isa ay bibili lang ng $5. So kotang-kota ka na kaagad dahil sa daming taong namimili. So bilang pagtatapos ng ating vlog, kayo ay inimbitahan kong mag-like and subscribe sa aking channel, ang Justin Dasit Channel. Alright? Like and subscribe to my channel at Justin Dasit Channel. Kung hei fa choy! Hello! Tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa ating vlog. Ito ay vlog na to kung gaano kadami ang tao nandito ngayon sa Macau na namimili. Nakakalula ang mga tao talaga dito ngayon dahil sa Chinese New Year. So lahat yan ay makikita ninyo simula doon sa ating unang vlog kung saan nag-start ang ating vlog. So makikita mo yung sari-saring mga tao, sari-saring national na nandirito ngayon na mamasyal sa Macau. Dahil Chinese New Year, tuloy-tuloy ang dagsa ng tao dito sa Macau. Yung flow ng mga customer at mga tourists dito sa Macau, di mo na alam kung saan sila pupunta. Pero isa lang yan ang patutunguhan ay ang ruin of St. Paul. So ruin ang St. Paul ang takbo ng lahat ng taong naglalakad paikot-ikot dito sa Macau. Ito naman ang Portuguese Street. So yun yung kanilang sign na nasa Portuguese Street ka na. So ito yung alternative na daan para maka-shortcut doon sa ruin of St. Paul. So paa pa lang yan. So ang daming tao talaga. Time check ngayon ay alas 12:30 na ng tanghali. 12:30 na in the afternoon. Kaya naman dagsa pa rin ang mga tao. Akala mo fiesta. So tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista dito sa San Malo para sa
tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista dito sa ruin of St. Paul. So parami pa ng parami. Ganyan sila mag-celebrate ng ikatatlong araw ng New Year dito sa Macau. So lalo pa dumarami ang mga tao ngayon, alas 2 na ng hapon. So di na mapigil ang mga tao, ang daming tao. So ganyan pa rin ang kapal ang mga tao dito sa ruin of St. Paul. So time check ngayon ay 3:30 na ng hapon. So tayo ay bababa. Shortcut. Tignan natin kung gaano kadaming tao doon sa kabilang side. So sa patuloy pagdagsa ng mga tao dito sa ruin of St. Paul, sa ikatlong araw ng pagbablog natin sa kanilang New Year's. So hindi pa rin mapatid-patid ang dami ng tao na pumupunta dito dahil syempre 15 days yan na celebration ng New Year's. Congested na uli. So meron tayong option dito. Dito tayo i-exit papunta sa San Malo para mas madali dahil meron tayong kukunin doon sa kabilang side. So medyo payapa dito. So ang labas natin ay dito rin sa kabilang side. Yung daming tao kanina nandito na rin doon sa kabila. Yan, dyan ang nagkaroon ng congestion sa area na to kasi sumikip na. So para sa another update mamaya uli. So sa dami talaga ng tao ngayon, talagang sinarado na nila ang highway para sa mga turista. Kaya naman ang mga tourist police ay nakaabang na para sa security ng mga turista. So dadaan tayo dito sa mga bilihan kung ano ba talaga ang binibili ng mga tourist ng taga mainland China. So iyan ay Snoopy, bilihan ng mga cookies. So dito maraming shop. Ito naman ay bilihan ng cafe. So kung saan tayo ay nandoon naglalakad, nandirito naglalakad. So mabenta rin dito ang mga offal, beef offal. Yun yung beef offal na laman loob ng baka at nilagyan ng mga spices. So masarap na yun. Ang isang order ay nagkakahalaga ng 350 pesos ang isang order. So lahat na dito ay mga shops ng mga pagkain. So unang-una ang pagkain na nabibili dito sa tourist center ng Macau. Sunod niyan ay ang mga apparel or mga shoes. So dito mayroong bakery. Naka-offer din sila ng mga milk tea at saka buns. So ito ay isang coffee shop din. Sayang hindi ako nakadala ng pera. Tikman sana natin ang kanilang coffee. So meron naman kaming free. Dito tayo dumaan sa Eskinita. Meron namang free na inumin ang binigay ng aming boss. Hindi naman kami gutom. So nakakatuwa lang, nakakaaliw na suporta na rin ito sa negosyo dito sa Mac. So update tayo, time check, it's now 7 o'clock in the evening, alas 7 na ng gabi. Dito pa rin sa ruin of St. Paul. Dito pa rin tayo nagbablog. Tingnan natin ngayon kung paano ang kalakaran ngayong mga alas 7 na ng gabi. So kung ganun pa rin kadami ba ang tao kanina. So ayan sa background ko. At yan naman ang nasa harapan ko. So marami-rami pa rin tao ang namimili. Hi, Lazay! Hello, anyhow. So ganun pa rin, may mga traffic pa din kasi unlimited yung kanilang free taste dito. So yan yung mga free taste na meat. So mabenta pa rin ang kanilang egg tart. Sa ika-4 na bahagi ng ating pag-coverage ng Chinese New Year dito sa Macau. So ito na yung pang-5 araw na kung saan sila ay magsiselebrate ng New Year. Kaya naman tuloy pa rin ang ating vlog dahil vlog is live. So ayan na sila uli, dumarami na sila uli. Pakapal ng pakapal ang mga tao dito ngayon sa ruin of St. Paul. Dahil sa sinabi ko, 15 days sila magsiselebrate ng kanilang
New Year. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating vlog. Pagkuha ng mga clip, video clip para makumpara natin ito next year kung gaano ba kadami ang nagsiselebrate ng Chinese New Year dito sa Ruin of St. Paul, Macau. Alright, let's go! Enjoy natin ang environment dito sa street na to. Jausan Pangyaw! Jausan! Ni Hama! So isa yan sa mga nagpapasaya, mga kaibigan nating Macau National. Pag ganun na ang trabaho nun, nakatayo lang, pero ang sahod nun, nakalaki. As in, 12 to 15,000 a month. So ganun sila magpasahod sa Macau National dito. Sa pagpapatuloy na ating pagkuha ng video clip sa ikalimang bahagi ng ikalimang araw ng Chinese New Year dito sa Macau. So ngayon ay araw ng Lunes. Patuloy pa rin ang pagkuha natin ng mga footage kung saan sa dami pa rin ng taong na dumarating. Hindi ko masabi kung hanggang kailan ito. Basta titignan natin kung hanggang saan tayo makakuha ng video. Dahil sa sinabi ko, 15 days itong celebration nila ng New Year. Celebration dahil yung iba naka long weekend, yung iba naman ay long vacation lalo na sa mainland China. So every year yan, normal na meron silang bakasyon na 15 days. So ini-enjoy pa rin nila ang pagkain, ang pamamasyal, ang biyahe dito sa Macau. So hindi pa rin nawawala ang mga ice cream kahit dito ngayon ay malamig. Ang temperatura natin ngayon ay nasa 10 degrees. Kaya naman tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa Ruin of St. Paul. Time check ngayon ay alas 11:20 na ng umaga. So tuloy pa rin ang dami ng tao dito sa Ruin of St. Paul. Sa pagpapatuloy ng ating update, ngayon ay alas 5:30 na ng hapon. February 3, Monday, Lunes ng alas 5:30. So ganito pa rin kadami ang mga tao na namamasyal dito sa Ruin of St. Paul. Kaya naman yung update na ito ay tignan natin kung mamayang alas 9 ng hapon o ng alas 9 ng gabi ang huling update natin sa traffic ng mga turista dito sa Ruin of St. Paul. Alright guys, time check. Ngayon ay alas 8:30 na. It's now 8:30 in the evening. So kayo ang humusga kung dumami ba o kumonti ang tao. Ngayong 8:30 na. So sa ngayon ay binuksan na yung street kung saan dyan dumadaan ang mga sasakyan. Kanina nakasarado yan dahil pinagbigyan ang mga turista na malayang makatawid at maglakad dito sa harap ng Ruin of St. Paul. So sa ngayon ay paunti-unti na ang ating mga bisita dito sa Ruin of St. Paul. Particular dito sa street na to kung saan busy ito sa naayon sa nakikita ninyo sa aking vlog. So ngayon ay mayroon ng mangilan-ngilan na lang na mga turista. So sa ganun pa rin ay mga taga mainland pa rin yan. At konting porsyento lang ang nasa ibang bansa. So sa ngayon ang mga staff ng mga shop ay unti-unti na naglilinis. Dahil ang shop dito ay nagtatapos ng mga alas 9 at saka alas 10 ng gabi. So ganun pa rin, meron pa rin mga nagtitikim-tikim dahil normal yan dito sa Macau ang merong free tasting. So lahat na mga shop merong free tasting kagaya yan. So yan pa rin ang mga free tasting, lahat free taste. Bibili man o hindi, pwedeng tumikim. Good morning, ngayon ay February 4 at ikapitong araw ng Chinese New Year dito sa Macau. So, ang in-expect ko na hindi siya dadami ang tao
ngayong ikapitong araw. Pero tignan nyo naman ang nangyari. So tuloy-tuloy pa rin ang kanilang celebration, tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta nila dito sa Macau. So lahat yan ay mga halos mainland China ang mga bisita ngayon sa Macau. Alright? So ayan, makikita nyo ulit kung gaano kakapal ang tao dito sa Ruin of St. Paul. So para hindi pa rin mahulugan ng karayom ang mga tao o ang area ng St. Paul, kaya naman tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-coverage. So dahil ngayon ay tuloy-tuloy ang pagbenta at malaki ang benta ng store namin, kaya nagpa-milk tea ang aming boss. So ayan, mayroong 6 na staff, so tag-isa kami. Milk tea with red beans. So ayan, sa amin lahat. Ngayon ay alas 2 na ng hapon, so update tayo sa kalagayan ng mga turista dito sa Macau. So meron din pala ditong mga trike na nilabas ng mga taga-tourism, kung saan pwede upahan ng mga tao, magbabayad lang ng $10 ang bawat isang pasahero para makasakay ka sa kanilang trike. So ayan si mga lolo na pwedeng sumakay. So tignan naman natin dito sa kabilang side kung gaano ba kadami ang tao ngayon. So ang vlog na to ay puro talaga sa mga tao, sa mga tourist na napupunta, kasi hindi natin malalaman kung sa susunod na taon ay ganito pa rin kadami ang tao. So makikita natin yan, makompare natin sa next year, 2026. So ganun pa rin dito ang kapal ng tao. Ayan. So masaya pa rin ang business, gumugulong pa rin ang business dito sa Macau. So busy pa rin ang mga kababayan nating mga Chinese dito sa Ruin of St. Paul. So sa lugar na to ay siyempre mga picture-picture lang, at meron ding mga kainan na makikita dito sa paligid ng Ruin of St. Paul. Mga souvenir din meron, at ang nag-iisang Uniqlo building. So yan ang Uniqlo building na inupahan nila. Lahat na variety andyan. At alas 5:30 na. At kitang-kita nyo naman kung gaano pa kakapal ang mga tao dito. May mga dumarating pa hanggang sa ngayon. Ayan, sa likuran ko ay mga turista pa rin yan. Turista hanggang mamayang gabi pa yan. So mag-update tayo uli kung gaano pa kadami ang turistang aakyat dito sa Ruin of St. Paul. So alas 5:30 na, at Pebrero 4, Martes 2025. Kung Heva Choi, ang oras ay 7:30 na ng gabi. So katunay na kumukunti na ang tao ngayong 7:30 ng gabi. So mangilan-ngilan na lang yung nandyan ang namimili ngayon. So nasa Ruin of St. Paul pa rin tayo. So normal yan, hindi siya galit. Talagang nagtatawag lang yan ng mga customer. Ganyan magtawag ng customer ang isang Chinese na sales staff. Pero pag nasa Pinoy na tayo, iba ang atake ng Pinoy kapag nagtatawag na ng customer o nag-a-assist na ng customer. Siyempre, may kanya-kanyang paraan para makaakit ng customer. Kaya naman dumadami ang customer, dumadami ang Pilipino dito sa Macau dahil sa paraan na mabilis makapag-communicate at mabilis makahatak ng customer. Siyempre, masipag at madaling maka-adapt ng trabaho o sa environment. Kaya naman, Pilipino pa rin ang hinahanap na manggagawa dito sa Macau. Good morning! Another update, February 5, Wednesday. Dito pa rin tayo sa Ruin of St. Paul. So ngayon ay ika-8 araw kung saan nagsiselebrate pa rin ang ating mga kababayan na Chinese nationals dito sa Macau, Ruin of St. Paul, Macau. So ayan na uli ang update ng ating tourist traffic dito. Sa tingin, nagbabago ba ang dami o kumukonti ang dami ng turista na pumupunta dito sa Ruin of St. Paul? So kayo ang mag-uusga kung yan ba ay
nabawasan o nadagdagan. Ngayon ay alas 11 pa lang ng umaga. So makikita nyo na ang padami at kumakapal na turista dito sa Ruin of St. Paul. So patuloy tayo mag-update bawat araw. So titignan natin kung gaano kadami pa rin ang mga turista na nandito sa Macau. At ito na nga po ang update natin. At di pa rin paawat ang mga turista. Nandito pa rin sila, dumadami. At may parating, may umaalis at may dumarating. Kaya naman tuloy-tuloy ang selebrasyon nila sa kanilang Chinese New Year. Sabi ko nga sa dating vlog, 12 years silang magsi-celebrate ng kanilang New Year. Kaya tuloy-tuloy din ang ating pagkuha ng mga clip footage kung saan sila, kung hanggang kailan ito matatapos. So, parami ng parami at dumadami pa rin sila. So narito na ang update. Ngayon ay alas 3 na ng hapon. So yan ito ang traffic ngayon dito sa gitna pa rin ng Ruin of St. Paul. So ganyan pa rin kadami ang tao. So hindi pa rin siya natatapos sa dami. At parami pa ng parami. Opo, sobrang dami nga po. Opo, sama kayo sa vlog ko. Ayan, kaway-kaway. Nakita kami ang mga Pilipino. And Pampanga po. Ayan, shout Bekemi. Mga manyaman pala to. Manyaman, tsaka po Alae. Ayan, so meron tayong Pilipino kababayan na namasyal dito ngayon sa celebration ng New Year's ng Chinese. So ayan, ganyan karami ang tao dito sa Ruin of St. Paul. Alright? So ito na ang update natin ngayon. Ang oras ay alas 8 na ng gabi. So yan na yung mga tao na halos patapos na ang tour nila dito sa Ruin of St. Paul. Yung iba nagla-last shopping na. So meron pa rin mga dumarating, mga humahabol sa shopping. Hello everyone at welcome ulit sa aking vlog. Tayo ay magbibigay ng update tungkol pa rin sa New Year's celebration ng Macau, Chinese Macau, Chinese people dito sa Ruin of St. Paul. So ngayon ay February 6, Thursday, at ito ang ika-8 araw kung saan nag-celebrate ng New Year's ulit. So kayo na makapagsabi kung gaano ba kakapal ang turista ngayon dito sa Macau. So ang dami-dami pa rin, hindi pa rin humuhupa ang mga bisita dito sa Ruin of St. Paul. So yan ay hindi sila bumabalik. Iba't ibang mga personalidad ang nandirito pa rin na bumibisita sa Macau. So ayan, kayo na ang tumingin sa paligid sa dami ng mga turista dito sa Macau ngayong Huwebes, Pizza 6 ng Pebrero, ang ika-8 araw ng kanilang New Year's celebration. So magandang gabi sa lahat at yan narito ang ating update sa ating coverage sa pagkuha ng mga clip dito sa Ruin of St. Paul, kung saan tinitignan natin ang dami ng tao na namamasyal dito sa Ruin of St. Paul ngayong nagsiselebrate sila ng kanilang New Year. So sa pag-celebrate ng, gagaya ng sinabi ko, sa pag-celebrate nila ng New Year, aabot ito ng 15 days. So meron na lang tayong 3 days para matapos ang kanilang celebration ng Chinese New Year. So ngayon ay Huwebes, meron pa tayong Biyernes, Sabado, Linggo. Kaya naman abangan natin kung gaano pa ba kadami ang tao na pumupunta dito sa Ruin of St. Paul. So sa ngayon narito ang paligid, ang paikot narito ang paligid ng Ruin of St. Paul ngayong alas 9 ng gabi. Narito na uli ang update natin sa ika-10 araw kung saan nag-celebrate ang mga kapatid nating Chinese na kanilang New Year.
So, ngayon ay ika-10 araw, meron na lang tayong 2 araw na i-coverage ang kanilang celebration dito sa Ruin of St. Paul. So, as usual, kumakapal na naman, dumadami na naman ang tao dito sa Ruin of St. Paul. So, legit na mga tao yan. Legit na mga tao yan, no? Tignan nyo. So, busy ulit sila sa pamimili ng kanilang mga gustong tikman at gustong bilhin. So, kuha tayo ng photos ng ilang minute dito. So, ito yung mga pharmacy. Dito naman yung mga milk tea. Ang pangalan ay Koi Tea. Medyo sikat din ito. So, meron ding Nike shop, shoes. So, nariyan ulit ang Q2 ice cream. Dito naman yung Eskinita kung saan makakabili kayo ng mga beef opal at iba pang mga pagkain. So, kasama sa pag-travel ay ang pagkain. Kaya naman, buhay na buhay ang mga business dito, lalo na sa mga pagkain. At isinasabay na rin nila ang pagkanilang pamimili, lalo na sa mga China dahil meron silang issues sa kanilang business doon na merong fake minsan. Kaya naman dito sila bumibili ng kanilang mga goods, gaya ng gatas. Opo, nagbablog na rin para may dagdag income. Pambili ng pamasahing ticket sa aeroplano. Papa Choy, masarap. Masarap! Kaya masarap. Ayan, natututo na rin silang mag-Tagalog ng isang word. So nakakatawa naman yung mga Chinese national dito na taga Hong Kong o yung mga staff dahil friendly naman sila. Kaya naman tuloy-tuloy ang mga good vibes natin. So ngayon ay 1:30 na ng hapon. Ang update natin sa traffic ng mga turista dito sa Ruin of St. Paul. So dumadami pa rin ang mga turista dahil sa celebration pa rin ang kanilang Chinese New Year. So tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkuha ng mga clips kung hanggang matapos ang 12 days ng celebration nila ng kanilang Chinese New Year in celebration with the Year of the Snake. It's now 7 o'clock in the evening at ito ang ating update ngayon dito sa Ruin of St. Paul. At nakikita natin na konti na uli ang mga tao. So halos ganyan na lang ang ating makikita dito kapag magdating ng mga gabi na dahil umuwi. Lalo na ngayon ay bumagsak ang temperatura. Mula kaninang umaga ay nasa 12 degrees. Ngayon ay nasa 8 degrees na ang temperatura kaya masyado ng malamig. Kaya bigla ang nawala din ang mga turista at sipag-uwian na rin. Kaya yan ang update natin ngayon dito sa San Malo. Good morning, 11:30 na ng umaga. Ngayon ay Sabado at ang ika-10 araw ng selebrasyon ng New Year dito sa Ruin of St. Paul. So ayan uli, ngayon ay Sabado, mas lalo pang dumami ang mga tao. Dahil nga patuloy pa rin ang kanilang pagpunta. Marami pang pumupunta dito sa Ruin of St. Paul ngayong huling 2 araw. So bukas ang last day kung saan magtatapos ang kanilang 15 days na New Year celebration dito sa Ruin of St. Paul. So lahat ng mga Chinese national pumupunta dito, kung hindi man lahat, so sa dami nila sa 1.4 billion na Chinese national sa buong China, mainland China. So lahat ayaw pupunta. So bakit ko nasasabing ganyan? Dahil ang talaan ng turista dito sa Macau ay umaabot na ng 300,000 to 400,000 tourists. Mainland China pa lang yan. Kaya legit yan kahit i-google ninyo ang mga visitor or tourists dito sa Macau. Right? Kaya Ni Pawa? Mistake lang, man. So, ayan yung mga makulit natin ng mga kaibigan dito sa Ruin of St. Paul. Lalo na itong street na to, laging busy. Shout out, Filipino natin kasama sa trabaho dito sa
Macau. So update lang sa ating temperatura. Napakalamig na ngayon dahil umabot na ng 8 degrees ang temperatura dito sa Ruin of St. Paul. Siyempre sa Macau, buong Macau. Kaya naman yung mga tao 3 hanggang 4 na ang doble ng suot. Ako naka-3 na ako. So tinanggal ko lang yung pangatlo kasi jacket na. At walking tayo ngayon kaya medyo uminit ang ating katawan. 5:30 na kaya oras na para magbigay ng update. Dito pa rin sa Ruin of St. Paul. Ang ika-11 or ay ika-13 araw na celebrate ng Chinese New Year ang mga kababayan natin na Chinese. So ganito pa rin ang marami pa rin mga turista dito sa papuntang Ruin of St. Paul. Kaya vlog tayo pag may time. Sayang din kikitain. Pambili ng pamasahe sa aeroplano. So busy pa rin ang mga Chinese nationals na namimili ng mga pagkain. Gaya niyan, mga pasalubong. Lahat dito may pasalubong. At siyempre di maiwasan na nagugutom habang naglalakad. Dahil parte ng travel ay ang pagkain. Kain-kain. Pag tumaba dahil sa kain, siyempre, ibalik alindog natin to. Balik alindog na next month. February 9 na at narito ang iyong update. At meron na lang tayong 3 araw na natitira sa kanilang celebration ng Chinese New Year. At yan na ang kakapal ng traffic dito sa Ruin of St. Paul. So dumarami na ngayon ay linggo. So inaasahan na natin yan na mas nadami pa ang mga tao dito sa Ruin of St. Paul na nagsiselebrate ng kanilang New Year. So ikot tayo uli dahil itong vlog na to ay para sa kanila kung gaano kadami ang tao dito na namamasyal sa Ruin of St. Paul. So kahapon base sa talaan ng national tourism dito sa Macau, umabot ng 380,000 Chinese national ang bumisita. So ang ibang national nasa 5% lang. So ganyan ang talaan o tali ng turista dito sa Ruin of St. Paul, Macau. So ganyan ulit karami dito sa street na kung saan ay maraming tikiman. So yan ang ating makikita. So yan yung aking pangyaw. Pangyaw, Jausan. Pilipan. Haya pangkong Pilipan. So ganyan kakulit ang aking kaibigan dito, isang Macau national. So baka po nagtatanong kayo na hindi pa sila nagsasawa o paulit-ulit ba ang mga tao na pumupunta rito sa Ruin of St. Paul. So nagkamali kayo at mali din ako dati. Dati ay yan ang iniisip ko dahil hindi nga natin matukoy kung pabalik-balik ba sila dito sa Ruin of St. Paul. Pero sa base sa talaan ng Tourism Board or National Tourism dito sa Macau, ang talaan ay base sa kung ano ang national na pumapasok dito sa Macau. So ibig sabihin hindi yan basihan na pabalik-balik sila dahil ang traffic na nanggaling sa Tourism Board dito sa Macau ay base sa entry ng bawat turista na pumapasok dito sa Macau. So yan, nasagot yan ang tanong dahil yan din ang katanungan ko dati kung pabalik-balik ba sila na pumupunta dito sa Macau. So sa dami ng national, Chinese national na taga-China, so hindi siguro hindi pwedeng so hindi ma-validate natin na yung mga turista dito ay hindi sila pabalik-balik kasi ayan na rin ang sabi ng
Tourism Board or National Tourism ng Macau. So ito na yung update ngayon, time check alas 3 ng hapon. So ganito na karami ang tao dito sa Ruin of St. Paul. Kaya naman tuloy-tuloy ang ating pangalap ng ating footage video. Ngayon 9 o'clock ng gabi, narito tayo ulit sa Ruin of St. Paul para sa update sa Petsa 9 ng Pebrero, kung saan nagsi-celebrate pa rin sila ng kanilang New Year. So ganito na ang traffic ng mga tao na nandito sa Ruin of St. Paul. So iba ay namimili pa rin at kasalukuyang umaakyat, may mga umakyat dito sa Ruin of St. Paul para sa kanilang huling pagbisita sa Ruin of St. Paul. Alright, so yung mga shop ay naglilinis na rin at mga nagre-replenish ng kanilang mga paninda o mga merchandise. So ganito na ang area ng street na to kapag alas 9 na ng gabi. So may mangilan-ngilan pang mga shop na bukas. Good morning! At narito na uli ang update ng ating pagkuha ng clip dito sa Ruin of St. Paul para sa continued na pag-monitor kung gaano kadami ang mga dumarating pa na turista dito sa Ruin of St. Paul. So matatapos ang kanilang selebrasyon. Ngayon ay Pizza Gis ng Pebrero. So magtatapos sila sa February 13. So meron na lang tayong 3 days. Meron na lang tayong 3 days para i-monitor ang kanilang ang sitwasyon dito sa Ruin of St. Paul. So sa ngayong umaga, ganyan na karami ang nakikita natin na mga visitor dito sa Ruin of St. Paul. Ang oras ngayon ay 11:15 ng umaga, kaya patuloy pa rin na dumarating ang mga tao dito. Yan, halos umaakyat lahat at meron ding pababa. So yung mga umaakyat na sa kaliwa, yung mga paakyat ay nasa kanan. So nagiging ganyan ang division ng mga tao kapag nandito na sa street na ito. Hanggang sa muli na update. So narito na naman tayo sa Malaquiapong area. So mamaya magkakasigawan na yan. Yung sigaw na yan ay nag-aalok, kagaya niya, no? Yaw, masarap, masarap, masarap pa. Yaw, masarap, masarap. Ayaw, may siya, tay-tay. So busy na uli ang mga tikiman. Ayan, tikim-tikim. Yung iba dyan ay hindi lang tikim ang ginagawa. Dahil ngayon ay umaga pa, ginagawa na nilang breakfast. Yung iba nagbe-breakfast na lang. So simula doon sa baba hanggang doon sa taas. So sinisimulan nila ang tikim. So lahat yan nagiging carnivorous sila dahil lahat yung mga tinitikman ay mga karne. Karne at mga cookies. So meron na silang ulam, meron na rin silang dessert. So kagaya niyan, yan ang mga sample na tinitikman nila. So kung kayo man ang magawi dito sa Macau, simula pa lang doon sa baba. Simulan nyo nang tumikim para pagdating nyo sa taas, busog na kayo. Tubig na lang ang bibilhin. Kaya ganito ang kalakaran ng Macau. Ang oras ay 9 o'clock, 10 minutes. So oras na para magbigay tayo ng update sa traffic ng tao dito sa Ruin of St. Paul. So napapansin nyo sa aking background na iilan na lang ang nakikita natin na mga tao na nandirito sa Ruin of St. Paul para magdiwang ng kanilang New Year. So sa papalapit ang katapusan ng kanilang New Year ay makikita natin na pakonti na ang mga taong nandirito na nagsiselebrate sa Ruin of St. Paul ng
Chinese New Year. So kukuha pa tayo ulit ng mga footage sa mga susunod ng mga araw. So magtatapos ang kanilang Chinese New Year sa February 13. Kaya abang-abang lang kung iilan o gaano ba kadami uli ang makikita nating tao dito sa ruin of St. Paul. Ano nang nangyari sa Macau? Ngayon alas 11:30 na ng umaga. So ito yung update natin. Ngayong February 11 na, lalo pang dumadami lalo ang mga tao dito sa ruin of St. Paul. So ayan, patunay yan at legit maraming tao. Ngayon ay nasa 11 degrees ang lamig dito sa ruin of St. Paul, Macau. Kaya naman yung iba naghuhubad ng damit kasi sobrang daming tao na naiipit na lang. So yung body heat ng katawan ay say hello Pangyaw. Mia? Hi, sapa. Sapa man. Alola. Gat ka. So yun, balik tayo doon sa yung iba naghuhubad ng mga jacket kasi yung iba naglalakad na. At yung weather ngayon ay umuaraw at minsan ay kumukulimlim. Kaya dalawa ang weather ngayon, isang summer at isang winter. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating vlog. So yun ang likod na background ko sa likod, daming tao. At syempre sa harapan naman ay marami ding tao. 2:45 in the afternoon, so dito tayo nag-update ngayon sa isang branded na bilihan ng mga cookies. Kung saan nakikita nyo sa unang kong vlog ay maraming tao at pila-pila balde ang mga taong bumibili dito sa Snoopy cookies. So ngayon makikita niyo na konti na lang ang bumibili dito sa shop na to. At makikita nyo rin as dito sa kapaligiran ang mga establishment na buhay pa din. Pero kukunti na lang yung mga turista na nandirito sa ngayon. So yung iba maaring nasa ibang lokasyon. So ngayon ay February 11, so meron na lang tayong 2 days na abangan sa pagkuha ng mga clip dahil magtatapos ang New Year ng Chinese sa February 13. Alright? Pizza 12 ng Pebrero, February 12, 2025. At tuloy pa din ang ating pag-update dito sa New Year's ng Chinese Nationals. At dito pa rin sa ruin of St. Paul sa Macau. So ang oras ngayon ay 11:45 at maulan. Medyo mataas ang humidity ngayon kaya medyo mainit ang temperatura. Kaya naman tuloy pa din ang ating trabaho kahit ato ay maulan. Kaya tuloy pa rin ang ating trabaho kahit maulan. At tuloy pa rin ang pamamasyal nila kahit maulan. Siyempre hindi mo na maiwasan yan dahil na-book mo na yung biyahe kaya kailangan ituloy kahit hello po, shout out mga kabayan natin na turista. So nandirito, maulan o mainit, tuloy pa rin ang pamamasyal dahil na-book na yon ang kanilang ticket. Kailangan ituloy ang pamamasyal. So ngayon na Pizza 12, bukas Pizza 13 na ng Pebrero, ang huling araw. Kaya naman merong palabas ngayon doon sa ruin of St. Paul. Alright, so abangan natin yan kung makakuha tayo ng clip. So ito ngayon ang nangyayari. Meron pa rin namamasyal. Siyempre parami pa rin sila ng parami. So kahit na malakas ang ulan o umuulan ay matutuloy pa rin ang show nila. Dahil ngayon ay disperas ng katapusan ng kanilang Chinese New Year. So bukas ang huling araw. Bukas ang huling araw ng kanilang Chinese New Year. Kaya naman meron silang palabas mamaya hanggang sa bukas. Ay bilang pag-celebrate ng kanilang New Year's dito sa ruin of St. Paul. So sa likuran natin ay isang orchestra magaganap mamayang alas 6 or 5:30 ng hapon. Ay shout out sa mga kaibigan nating taga Hong Kong. Mga mayayaman yan. Sa resibo. So ayan sila, shout out sa kanila. Kaya di natin alam kung makakuha tayo ng footage mamaya sa kanilang palabas.
So ngayon ay nasa rehearsal pa lang sila at ganyan karami ang tao ngayon. Medyo konti na lang dahil patapos na ang kanilang celebration. Ano nangyayari sa may ruin of St. Paul? Ruin of St. Paul, Macau. Show will start at 7 p.m. If you would like to stay, please move closer to the orchestra. See you later! So mag-resume ang kanilang playing mamaya alas 7. Good morning! At muli na naman tayo nagbabalik para sa huling update. Ang huling araw ng celebration ng New Year dito sa ruin of St. Paul ng Chinese National. So ngayon nagtatapos ang ika-15 na araw ng celebration paulit-ulit ng New Year. Kaya naman yung pagkuha natin ng clips dito sa ruin of St. Paul ay patuloy hanggang mamayang gabi. At mag-recap tayo kung ano ang nangyari simula noong day 1 sa kanilang celebration. Kaya naman narito ang mga footage clip ngayong umaga dito sa ruin of St. Paul. So marami nagtataka bakit kokonti ang mga tao ngayon na nandirito na mamasyal. So ngayon ang oras ay alas 10:30 pa lang ng umaga. So kuha tayo ulit ng clip mamaya lamang. So ang pagsiselebrate ng New Year dito sa ruin of St. Paul, Macau ay walang pinag-iba sa pagsiselebrate ng New Year sa iba't ibang lahi. Kaya naman mas matibay ang kanilang ugnayan ng mga pamilya dahil sama-sama silang namamasyal, sama-samang kumakain at may mga araw kung saan mga kaibigan din ang kasama nila na nagsiselebrate ng kanilang New Year. So sa culture ng Chinese ay kaya nagiging 15 days dahil may iba't ibang okasyon. So ibibigay ko yan itemize kung paano nagsimula ang kanilang culture mula sa day 1 ng kanilang New Year hanggang sa huli na 15 days. Alright?
Ang temperatura ngayon ay nasa 11 degrees. Ang humidity ay nasa 65 degrees. Kaya naman yung paligid ng Macau Ruin of St. Paul ay maginaw. Sakto sa huling araw ng kanilang New Year. Sa pagtatapos ng 15 araw na pagsiselebrate ng bagong taon ng mga kapatid natin na Chinese dito sa Ruin of St. Paul, tayo ngayon ay kumuha ng ilang clip pa dito sa San Malo para makita natin kung gaano pa kadami ang mga tao nandirito. So dito na rin magtatapos ang aking vlog dahil naipakita ko na sa inyo ang vlog natin simula nung unang araw hanggang sa 15 araw na pagbablog natin doon sa Ruin of St. Paul hanggang dito sa San Malo para makita ninyo ang dami ng mga tao na namamasyal dito at nagsiselebrate ng kanilang New Year. So iikot tayo ngayon dito sa San Malo kung saan dito ang sentro ng turismo at maipakita pa natin ang mga namamasyal. Sa ngayon ay patapos na ang kanilang 15 days na selebrasyon ng kanilang bagong taon. Ayan, ang background ko ay ang day shoot ngayon ng kanilang murals kung saan nakasentro ang kanilang selebrasyon sa Year of the Snake. So may ibibigay natin ang mga iba pang katangian ng Year of the Snake sa susunod pa na mga video. So sa muli, ito si Justin Dace Channel at nagpapaalam hanggang sa sunod na mga video. Like and subscribe to my channel para naman ganahan tayo mag-vlog at maibigay at kakpal din ang ating bulsa. Siyempre kasama yan sa ating pakay kung bakit nagbablog tayo. Kong Hei Fat Choi!